Mga kapatid, sa nangyayari ngayong gera dito sa Iran, maraming nagsasabi na ang tunay daw na panalo ngayon ay si Putin. Bakit mga tol? Pag-usapan natin yan mamaya. At ito pa, habang lalo pang umiinit mga kapatid, yung tensyon dito sa Middle East, no? Nababaling ngayon ang atensyon sa isang powerful na missile ng Iran. Ito yung Khorramshahr 4 horror ballistic missile kung tawagin mga tol, na kayang magdala ng 2 toneladang warhead. Grabe mga kapatid. Kaya itinuturing itong seryosong banta dito sa Israel. Samantalang sinabi ng isang Israeli Defense Forces na papasok na raw mga kapatid sa next phase ang kanilang operasyon at posibleng may 1 o 2 linggo pa na matinding din strike at ganting aksyon dito sa rehiyon. Well, samahan ninyo ako mga kapatid, pag-usapan natin itong mga balitang to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Disclaimer ulit, hindi po sa akin manggagaling ang mga balitang ating pag-uusapan. Ako'y reactionist lamang at commentator at sabihin na lang nating opinion, okay? Nagbibigay ng opinion dito sa mga balita na may kinalaman ngayon sa nangyayaring kaguluhan dito sa gitnang silangan. Ayon dito sa report mula rito sa WION, Israel-Iran War. Israel faces Khorramshahr 4 horror. Monster missile strikes Israel. Sabing ganun mga tol. Ano ba to? Sabing ganyan, no? Iran's powerful Khorramshahr 4 ballistic missile capable of carrying a massive warhead of up to nearly 2 tons, sabing ganon, has emerged as a major threat to Israel amid the escalating war. The Israel Defense Forces say operations against Iran are entering the next phase. O papasok na daw mga kapatid sa ikalawang yugto, with military planners preparing for another 1 to 2 weeks of intense strikes and retaliation across the region. Para mas malinaw mga kapatid, panoorin natin itong balitang to. The skies over Israel are exploding once again. Missiles have roared in from Iran as air defense batteries scramble to intercept. After days of intense American and Israeli strikes on Iranian military targets, Tehran has launched one of its most aggressive retaliatory barrages yet. Matindi na yung nangyayari dito mga tol. Sirens erupt across cities. Residents rush for shelters. Itong video to sa Israel to. Ayan, may mga watawat ng Israel. And seconds later, the sky lights up. Missiles streak towards Tel Aviv and Jerusalem as Iranian forces unleash another wave of attacks. Interceptors launch rapidly, trying to break the incoming barrage before it reaches the ground. So ito yung pagsalag ng kanilang Iron Dome doon sa mga pag-atake ng Iran. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims to have launched the Khorramshahr missile, which can Khorramshahr, yun ang pangalan. carry about 2 tons of explosives and has a range of about 3,000 kilometers. Grabe, layo yung mararating nito 2,000 to 3,000 kilometers. The IRGC claims that the missile was used to target the Ben Gurion airport. Israel, on the other hand, has accused Iran of using cluster munitions. These are a form of air-dropped or ground-launched explosive weapons that eject numerous smaller submunitions. Ito, yung cluster munitions, ito yung sinasabi na ginagamit daw ngayon ng Iran. Yung isang missile na nagdadala ng merong maliliit na missile kaya parang kumakalat. Yan, container bombs, ito yun. Weighs up to 450 kilogram, releases bomblets over wide area. Kung nakikita ninyo kanina rito, ito yung parang, ito yung mga maliliit na yan, no? Isang missile siya, tapos pag sumabog siya doon, nagkakalat pa yung mga maliliit na missile niya.
Maliliit na bomba. These are a form of air-dropped or ground-launched explosive weapons that eject numerous smaller submunitions. Kaso sabi, 40% submunitions fail to detonate. Pose long-term threats to civilians. These weapons have military value because it can cause damage in a wider area. The Kumbaga parang sa shotgun, no, nasabog yung, yung bulitas, parang ganun. battle in the sky has now become a relentless exchange. Iran launches missiles and drones. Israel fires interceptors and responds with airstrikes deep inside Iranian territory. Each round pushes the conflict further for civilians across the region. The warning signs are becoming a daily reality as both sides intensify their operations. The skies over West Asia are turning into one of the most heavily contested battle zones in the world all over again. Again mga tol, kung manonood kayo ng balita, no, hindi man tayo direktang apektado nitong mga missile attack na yan, ng mga kaguluhan, mga bomba. Apektado ang ating bansa, hindi lang ating bansa, buong mundo mga tol, yung ekonomiya. Dahil nga sa pagsasara ng Strait of Hormuz kung saan 20% mga tol ng global oil dito nanggagaling. So ang bali-balita nga ngayon mga tol, baka next week is maramdaman na natin yung pagtaas ng presyo ng gasolina kasi talagang mahalaga yung Strait of Hormuz dahil dun dumadaan yung mga tanker na nagdadala ng mga langis. No? Well, yan ay isinara ng Iran at nagbanta silang lahat ng daraan na tanker doon is pasasabugin nila. Kaya yung mga tanker mga tol, nandoon lang sa mga hindi sila naglalayag kasi syempre takot lang din nila, di ba? Ngayon, eto ang balita, isa pa. Ayon sa balita mga kapatid, si Putin daw ang real winner o totoong panalo dito sa nangyayaring US-Israel versus Iran conflict. Ayon dito mga kapatid, sabi rito sa report mula rito sa Net25, sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East, may mga nagsasabing si Vladimir Putin ang totoong panalo o real winner sa sigalot ng US, Israel at Iran. Bakit? Bakit nila nasabi yun? Well, pag-usapan natin to mga kapatid. Sa gitna ng tensyon na nakaaapekto sa buong mundo ngayon, marami ang nagpapaalala na walang nananalo sa anumang sigalot. Tama. Tanging ang napapala ay pagkamatay ng maraming tao at pagbulusok ng ekonomiya. Tama. Gayunman sa pinakabagong labanan na inilunsad ng United States at Israel laban sa Iran, may itinuturing ang ilan na tunay na nanalo. Alamin natin kung sino mula kay Net25 correspondent Anna Cui. Obserbasyon ng ilang mamamahayag at war experts, si Russian President Vladimir Putin ang totoong panalo sa kaguluhang nangyayari ngayon sa pagitan ng puwersa ng Estados Unidos at Israel kontra Iran. Sabi ng mga war expert at ng ibang media na ang totoong panalo sa nangyayari ngayong sigalot sa pagitan ng Amerika at ng Iran, Israel, is etong si Vladimir Putin. Tandaan ninyo mga tol, hindi gustong sumali ng China, ng Russia direkta dito sa nangyayaring gera dito. Pwede sila siguro sumali indirect sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tulong, ganyan, missile weapons, pero hindi yung direktang confrontation kasi etong mga superpower na to mga tol, alam nila kung ano yung posibleng mangyari sa daigdig kapag nakisali sila ng direkta. Habang tumatagal nila ang digmaan sa Tehran ay nababawasan ng imbak ng mga missile ng Washington. Maaari ring maantala ang pagsusupply ng Washington ng missile sa Kyiv dahil kailangan ito ng US para sa Iran. Advance na agad yon, advantage na agad yon para sa Russia. Diba, maaantala ang pagsusupply ng missile ng Estados Unidos sa Kyiv, sa Ukraine yon mga tol, which is alam naman natin nagkakaroon sila ng labanan ngayon ng Russia at saka ng Ukraine. So hindi masusupplyan ngayon itong Kyiv. So medyo advantage yon para kay Putin. Ang pagsusupply ng Washington ng missile sa Kyiv dahil kailangan ito ng US para sa Iran. Kasunod nito, lalong tataas ang presyo ng langis at gas sa pandaigdigang merkado kung saan dito naman nakadepende ang ekonomiya at pondo ng militar ng Russia.
Kung lalong tatagalaan nila ang pagsasara ng Strait of Hormuz na siyang mahalagang ruta na kumokonekta sa Persian Gulf at Arabian Sea, posibleng mabuhay muli ang demand para sa sanctioned Russian fuel. Yun ang pinakadahilan, mga kapatid, o sabihin na lang natin isa sa mga malalaking dahilan kung bakit matatawag ng ilan na si Vladimir Putin ang totoong panalo. Kasi mga tol, no, ang Russia is mayaman din sa langis. Kaso nga dahil may sanctions sila, ay ipinagbabawal yung ibang mga bansa na umangkat sa kanila kasi nga naniniwala ang marami, ang Estados Unidos, na yung mga perang ginagamit ng Russia is nanggagaling nga doon sa benta ng kanilang langis. So kung mapipigil yung mga bansang bumibili sa kanila is mauubusan ng pera itong Russia. So ngayon, dahil nga nagsara etong Strait of Hormuz, syempre kailangan magpatuloy ng energy. Diba? Kailangan magpatuloy ang ating daigdig sa paggalaw kasi talagang babagsak ang pandaigdigang ekonomiya. So mapipilitan sila na kahit na merong sanctions dito sa Russia is mapipilitang payagan ngayon ng Amerika na bumili, for example, India, diba? Bumili ng langis dito sa Russia. Arabian Sea, posibleng mabuhay muli ang demand para sa sanctioned Russian fuel. Maaari nang bilhin ng ibang consumer ang mga nakaimbak na bariles ng langis ng Russia na hindi na ibenta matapos pilitin umano ng US ang India na bawasan ang pag-aangkat ng langis sa Moscow. So kita ngayon yan ng Russia kasi mapipilitan ng ibang mga bansa na since wala tayong mabibiling langis dito sa Middle East, bumili tayo sa Russia. Kaya payo ng ilang war experts, dapat pag-isipan ni Trump ang pakikitigma sa Iran, lalo na at 2 taon ang itinatagal bago muling makakuha ng bagong supply ng Tomahawk o Patriot Grabe. missile. 2 taon ang itinatagal bago makakuha muli ng supply ng Tomahawk at saka ng Patriot missile. 2 years. So kailangan nga talaga pag-isipan ni Trump yan, mga tol. Kaso nga 'di ba sa ibang balita, hindi pa man humuhupa yung kaguluhan dito sa Middle East, may target na agad na isunod si Trump, etong Cuba. Gayunman, kumpiyansa si Pentagon Chief Pete Hegseth na hindi kayang tumagal at makipagtapatan ng Iran sa Estados Unidos. Pinabulaanan niya rin na limitado ang kakayahan ng US at sinabing ang tanging limitasyon sa pakikidigma sa Tehran ay ang mga partikular na epekto na nais ipakita ni Trump sa mga Amerikano. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Hegseth tungkol sa plano ni Trump. Iran cannot outlast us. We're going to ensure through violence of action and our offensive capabilities and our defensive capabilities, as I said, that we set the tone and the tempo of this fight. Kumbaga sila ang kumokontrol ng takbo nitong laban. As I said, that we set the tone and the tempo of this fight. That's why stories and speculation about different things that try to make it look like we're limited in what we can do. The only limits we have in this is President Trump's desire to achieve specific effects on behalf of the American people. And that's why we don't talk about, you can say 4 weeks, but it could be 6, it could be 8, it could be 3. Ultimately, we set the pace and the tempo. The enemy is off balance, and we're going to keep them off balance. And we know their ability to shoot versus our ability to defend. That difference gets wider and wider every day. Our defense gets better, their offense capabilities diminish. As we are going into ammunitions that we, as we said, have tens of thousands of and can drop unlimited supplies on with even more effects than the standoff munitions we have now, which is why when we say the throttle's going up and it's going to stay on high. Sa kasalukuyan, walang indikasyon na magde-deploy ang Estados Unidos ng mga sundalo sa Iran para sa isang ground invasion. Wala ring pahayag si Trump, maging ang Israel o ang Iran, kung kailan nila ihihinto ang kanilang airstrikes sa isa't isa. Marami nga nagsasabi bakit daw hindi nagde-deploy ng ground troops ang Amerika dito sa Iran. Kasi mga tol, kung titignan ninyo yung mapa ng Iran, masasagot nyo na agad yung tanong nyo eh. Napakalawak ng Iran. Talagang, alam mo yun, hindi ganun kadali ma-invade ang Iran ng ground troops. Sabi na lang natin, sige, kaya ng Amerika, pero mga tol, napakaraming malalagas sa puwersa ng Amerika kapag ginawa nila yon. At
Yun ang dahilan ng Amerika kung bakit hindi pa rin sila nagsasagawa ngayon ng ground troops. Siguro mas okay sila doon sa mga airstrike nila kasi yun ang talaga power nila, yun yung kalakasan nila. Ngayon sobrang lawak, sobrang laki ng Iran. Kung titignan nyo ilang Israel ang bubuo doon sa Iran, sobrang laki nun mga tol. Tapos yung mga bundok nila, yung malawak na disyerto, mahirap yung ground invasion para sa ganun. So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi rito? No? Yung isang powerful missile ng Iran at si Putin daw ang totoong panalo ngayon sa nangyayaring labanan dito sa Middle East. Pwede ka magbigay ng komentaryo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.